Hello guys! Good morning, good afternoon, and good evening. Ako nga pala si Warren, isa akong mekaniko at entrepreneur. Ngayon dahil medyo walang nagpapagawa at medyo mahina ngayon sa araw na to, tuturo ko na lang sa inyo yung basic parts ng ating motor tulad ng sa gulong. Let's go! Ayan, bubunot tayo ng isang gulong at i-explain ko sa inyo yung mga definition o yung mga nakasulat dito sa mga gulong. Kung ano ba yung ibig sabihin ng mga ito. Pero note lang guys, tuturo ko lang yung basic lang ha. Yung medyo parang may matutunan tayo kahit mga ganong simpleng bagay lang. Ito. Bali, ito yung gulong na to, size niya is 70-80. Ito 70, ibig sabihin niyan, ito yung tire width. Tire width, ito yung, ayan, yan yun, tire width. Yan yung lapad niya. Tapos yung 80, yan naman yung tire height. Yun yung taas ng gulong ng ating motor. Yan. Ito. Tapos papansin nyo itong 17. Yan. Ito naman yung size ng rim. 17. Tapos yan. Yung P, ito naman yung parang kayang takbuhin ng gulong na to. Miles per hour. Ayan. Dito naman tayo sa load range. Ayan, maximum load is 275 pounds. Bali, yung katumbas ng 275 pounds nakasulat dito sa kilograms, 125 kilograms. Yan yung load capacity ng gulong na to. At, ibig sabihin yan sa 33 PSI. Ito naman yung 33 PSI, ito yung sukat or dami ng hangin sa loob ng gulong na to. Dapat ganon yung sukad ng gulong na to para makuha nyo yung 125 kilograms at 33 PSI. Noted lang po. Yung 33 PSI, yung pagkuha ng sukad nito, dapat malamig yung gulong. Hindi yung galing sa takbo or yung galing sa biyahe. Kailangan malamig siya. Tapos, bobombayin nyo ng hangin. Tsaka nyo sukatin ng 33. Yan po yung tamang sukad ng kanyang hangin. Yan lang. Ayan o. 33 PSI, 2.3 bar cold. Ayan yung sinasabi kong cold. Dapat malamig yung gulong. Meron pa akong isang ituturo sa inyo. Ayan. Nakikita nyo to. Malamang sa alamang. Alam ng marami to. Ito yung rotation. Halimbawa, yung motor mo, ilalagay mo sa, yung gulong pala, ilalagay sa panglikod. Ang dapat yung ikot niyan pag ganon. Or pag ganon. Tignan nyo yung spike niya, yan. Lagi nyo susundin yung rotation. Tapos meron din naman na gulong na dalawa yung rotation. Titignan nyo nun yung front tsaka yung rear. Kapag front nyo ilalagay yung gulong, ibig sabihin kung anong rotation ng front, yun yung susundin nyo. Kapag rear, yun naman yung susundin nyo. Bali parang yung design na gulong na ganon, ibig sabihin back to back siya, pwede siyang kabilaan. Depende kung saan nyo ilalagay, sa harap ba o sa likod. Yun lang. Bali, yun lang muna tayo guys. Yun lang muna tayo sa mga basic na kaalaman tungkol sa ating motor, gulong ng motor. Salamat!